Talagang mabuti sa buhay mo. Amen. Amen. Tunay nga na God is good. Amen. Forever po na talaga ang Diyos po ay mabuti. Lalo na po sa kapahayagan po ngayon na ibibigay niya po sa atin. Tunay nga na napakahalaga po nito dahil marami pong lumalabas na mga false prophet. Marami pong mga lumalabas na mga bulaang propeta at maraming sinasabi, maraming hula, maraming ipinapahayag. Ngayon malalaman po natin kung itong mga nagpapahayag pong ito, o itong mga taong nanguhula pong ito ay sila ba'y talaga bang galing sa Diyos? Lalo na yung kanilang mga kapahayagan ay galing ba sa Diyos? Kaya mas maganda po na maliwanagan na po ang mga tao, lalo na po dito sa ibabaw ng mundo. Dahil gulong-gulo na po yung mga tao, lalo-lalo na po dun sa mga taong nagpapahayag ng mga mensahe na may darating na mga dilubyo, may darating na mga salot na sakit, at may darating na mga bagyo, lindol, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar. Alamin po natin kung ang mga taong pumangit ay galing sa Diyos o yung kanilang mga sinasabi ay galing sa Diyos. At para matahimik na po yung mga kapahayagang ito, ay kailangan mayroong mga ngaral na matatapang na mag-block ng mga ganitong mga mensahe. Amen. Para yung mga tao ay hindi matakot. Takot na po yung tao eh lalo pang tinatakot. Naliligalig na nga po yung tao, lalong nililigalig. At higit sa lahat, nadidepress yung tao. Dahil mayroong mga huda at mayroong mga kapahayagan sa mga buhay na nila na sila po ay mawawala na sa mundo at grabe naman pong kapahayagan niya. Kaya linawin po natin yung mga ganitong mga tao, ito pa ay galing sa Diyos o kanino ba galing ito at saan pa nagmula ang mga tao ito. Amen? Kaya paano malalaman ang isang tao ay bulaang propeta at bulaang mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo. Amen? I repeat, paano malalaman ng isang tao na siya'y bulaang propeta at bulaang mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo? Maaaring malaman ang isang tao na bulaang propeta at bulaang mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Number 1, makikita sa mga gawa nila. Amen? Malalaman raw po natin kung ang isang tao ay isang bulaang propeta at isang bulaang mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo kung makikita natin ang kanilang mga ginawa o ginagawa. Ang mga bulaang propeta at mga bulaang mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo ay makikilala sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at hindi naaayon sa salita ng Diyos. Sila ay mga bulaang propeta at sabi po dito sa Mateo 7:15 hanggang 20, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matinik na halaman? At sabi sa verse 17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. At sabi sa last verse ng 20 ng Mateo 7, verse 15 hanggang 20, sabi po rito, kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ano po ba yung mga gawa? Kung makikita nyo ang mga propeta pong ito, lalo na kung nagmemensahe po sila at nagpupropesiya po sila ng mga salita, at sa bawat propesiya po nila ay makikilala nyo po yung kanilang mga gawa,
sa pamamagitan ng may halong pagkukunwari. At higit sa lahat, gumagawa ng kasalanan. Kaya sabi nga, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Doon niyo po makikita kung totoong propeta o totoong mangangaral ng mabuting balita ni Kristo ang taong nagsasalita ng propesiya. Hello! Maliwanag! At naniniwala ako na maintindihan ninyo ang mensaheng ito. Dahil ang Panginoong Jesucristo po ang nagsabi po nito dito sa Mateo 7:15-20. At nagpaabot po siya at nagbabala po siya sa chapter and verse po ito na mag-ingat po tayo sa mga bulaang propeta dahil nga po marami po talagang lalabas na mga bulaang propeta pag siya po ay nawala na sa kapanahunan niya po ito. At ganun nga po yung nangyari. Amen? Pagkatapos po na pagkawala po niya, naglabasan na po yung mga false prophet, lalo na nung natapos na po yung timetable ng mga apostol at kahulihan nga po si Apostol Pablo. Kaya malalaman niyo po ang buhat na propeta sa kanilang mga gawa. Anong ibig sabihin po doon? Obserbahan niyo po ang isang nagpopropesiya. Kung totoo po ba talaga na yung kanyang pinopropesiya ay galing at ibinigay ng Diyos sa kanya. Hello? And number two, papaano malalaman ang isang tao ay bulaang propeta at bulaang mangangaral ng mabuting balita ni Kristo? Sabi po rito, nagtuturo ng ebanghelyo. Ano po yung nagtuturo ng ebanghelyo? Kung ang isang tao ay nagtuturo ng ebanghelyo na hindi naaayon sa salita ng Diyos, siya ay bulaang propeta. Liwanag at bulaang mangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung hindi naaayon ang kanyang mga tinuturo at sinasalita, pag wala po rito, ay isa po siyang bulaang propeta at bulaang mangangaral ng mabuting balita ni Kristo. Liwanag? Ay hindi na po tayo malililang ngayon. Sabi ko, hindi na po tayo malililang ngayon ng tao. Sabi po dito, nagtuturo ng ebanghelyo. Kung ang isang tao ay nagtuturo ng ebanghelyo na hindi naaayon sa salita ng Diyos, siya ay bulaang propeta. At sabi sa Galatia, chapter 1, verse 8 hanggang 9, subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na magandang balita na iba sa ipinapangaral o ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Kaya hindi pwedeng i-counterfeit ng sinumang propeta at sinumang mangangaral ng mabuting balita ni Kristo ang salita ng Diyos, ang Biblia. Pag merong mangangaral na hindi niya kayang tanggapin ang salita ng Diyos mula Genesis hanggang Revelation, hindi po siya totoong propeta at hindi po siya totoong mangangaral ng mabuting balita ni Kristo. Kung meron po siyang pinapanigang mga chapter and verse, mabuti po yun. Pero never niyang i-counterfeit ang lahat ng nakasulat sa Biblia. Hello? At kung hindi niya paniniwalaan ang ibang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, isa siyang false prophet and false preacher. Hello? Maliwanag na po. Doon niyo makikilala ang isang tao kung siya ay totoong propeta at mangangaral ng mabuting balita ni Kristo. Yan yung maganda sa Diyos eh. Sabi ko, yan po yung maganda sa Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo po o kayo po ay maligaw ng landas. Tinuturo niya ang tamang turo para upang kayo ay hindi madaya at maligaw
at mapunta sa impyerno. Dahil marami na nga pong nadaya, marami na nga pong nalilang na mga bulaang propetang ito at mga bulaang mga ngaral na ito. At ayaw na po ng Lord sa generation na ito at sa mga susunod na generation na meron pang madaya, na meron pang mapahamak, at meron pang mapunta sa impyerno. Kaya kung ang mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo ay kina-counterfeit, ang salita po na Diyos, hindi po yun nanggaling sa Diyos at hindi po yung tunay na mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo. Dahil paano mong ipangangaral ang totoong balita na nagmula sa Panginoong Kristo kung yung mga ibang chapter and verse ay kina-counterfeit mo, sinasalungat mo? Never! Na masasabi kang tunay na mga ngaral ni Kristo. Dahil kung tunay na mga ngaral ka ni Kristo, lahat sasang-ayunan mo. Dahil ito ay gawa at pinagawa ng Diyos sa kanyang mga lingkod at kinasiyan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya kung kina-counterfeit mo ang salita ng Diyos, hindi ka isang mangharal. Isa kang kalaban ni Kristo. Kaya nga, kung ang isang tao ay nagtuturo ng isang ebanghelyo na hindi naayon sa salita ng Diyos, siya ay isang bulaang propeta at mangharal ng mabuting balita ni Kristo. Maliwanag na po. Pangalawa pa lamang po yun. Grabe na po yung binibitawang words, kapahayagan. Ito po yung number 3. Sabi po rito, listen, papaano malalaman ang isang tao kung siya'y bulang propeta at bulang mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo? Number 3, paggamit ng pangalan ni Kristo para sa sariling kapakanan. Ulitin ko, paggamit ng pangalan ni Kristo para sa sariling kapakanan. Ang mga bulaang propeta o mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo ay maaari gumamit ng pangalan ni Kristo para sa sariling kapakanan, ngunit hindi sila tunay na mga alagad ni Kristo. At sabi sa Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya nga, hindi raw lahat ng nagsasampit o tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang raw po na totoong sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ano pong ibig pong sabihin po nun? Ibig sabihin po nun, kung tatawag ka sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, kailangan meron kang pagsunod sa utos ng Diyos. Kung tatawag ka sa pangalan ng Panginoong Kristo o ng Panginoong Diyos para makapasok ka sa langit, kailangan meron kang pag-submit at pagtugon sa lahat ng pinagagawa ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi mo susundin ang utos, ang batas, at ang kalooban ng Diyos. Kaya napakaliwanag, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang makakapasok lamang. Merong patayan at merong kaparaanan para sigurado tayong makapasok sa langit. Kaya hindi lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay tunay na propeta. Hello!
Amen. Hindi lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay tunay na mga ngaral ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Suriin natin ang lahat ng mga ngaral ng mabuting balita. Kung sila ba ay totoong mga ngaral ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Magandang mensahe. Dahil ayaw ng apo ng Diyos na merong maligaw at merong madaya. Napakarami. Milyong tao ang napahamak. At ayaw ng Lord, ang mga bilyon na yan, ang mga bilyong tao na yan ay mapunta sa impyerno. Kaya ipinapahayag ngayon ang aral na ito para mabuksan ang isipan at pangunawa ng lahat ng makakarinig ng salita na ito. Idinidiin ngayon ng Diyos sa inyong mga espiritu at kaluluwa. Buhay ang mensaheng ito. Itinuturo ng Diyos ang aral na ito para hindi na po kayo maligaw. Napakaliwanag na lahat po ng tao ay kailangan po dumaan sa panuntunan po ito. Kaya hindi matatawag na true prophet and true evangelist ang isang mga ngaral ng Panginoong Hesukristo kung hindi siya susunod sa utos at kalooban ng Panginoong Diyos. Never na matawag siyang true prophet and true evangelist at true na tagasunod ni Kristo kung hindi siya susunod sa kalooban ng Diyos. Paano po yun? Wala kang ibang ipangangaral kundi ang salita ng Diyos. Liwanag. Walang ibang ipangangaral ang lahat ng mga ngaral ng mabuting balita kundi itong Bibliyang ito. Ito lang ang batayan ng mga totoong mga ngaral ni Kristo. Dahil paano masasabi na tunay kang mga ngaral kung merong ibang kang ipinapangaral maliban dito? Hello. Kaya hindi na po kayo malilinlang ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na malilinlang. Sana malinin lang. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. And pang-apat, sabi po, paano natin malalaman kung ang isang tao ay bulang propeta at bulaang nagmemensahe o mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo. Number 4, pagtatangi sa mga doktrina ng salita ng Diyos. Yung ay nabanggit ko kanina. Ibig sabihin po ng pagtatangi sa mga doktrina ng salita ng Diyos, kung ang isang tao ay nagtatangi sa mga doktrina ng salita ng Diyos, tulad ng pagka-Diyos ni Kristo, siya ay bulaang propeta at mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo. Ulitin ko. Maganda po ito. Kung ang isang tao ay nagtatangi sa mga doktrina ng salita ng Diyos, tulad ng pagka-Diyos ni Kristo, siya ay bulaang propeta at mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo. At sabi sa 1 John, sa unang 1, chapter 4, verse 1 hanggang 3, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing na sa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. Tingnan nyo, maging si Apostol 1. Sinabi na marami ng huwad na propeta sa mundong ito. At ngayon nga po'y laganap pa rin ang mga bulang propeta po ito sa generation po natin. Kaya nga, inilalahad po ito ngayon para ma-block na po yung mga bulang propeta po ngayon. At matapos na.
ang mga lahi ng mga bulaang propeta. Doon pa sa kapanahunan ni Propeta Elias. Hello. At hanggang sa kapanahunan pong yun. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinabayad nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Ano po ibig sabihin po nito? Totoo po naman talaga na ang Diyos po ay nagkatawang tao. Yun daw po ang batayan. Kung paano nyo malalaman na totoong mangangaral yung taong nangangaral ng mabuting balita ni Kristo. O yung propetang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos na ang nasa kanila kung ipinapayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanilang. Narinig na ninyo ito, dumarating at darating ngayon. Ito ngayon nasa sanlibutan na. Kaya ibig sabihin, ang totoong teaching about of salvation and Word of God at salita ng Diyos, kailangan na lahat po ng mga ngaral ng Panginoong Kristo sabihin sa lahat ng tao, siya ay nagkatawang tao. Totoo naman po, nagkatawang tao po ang Diyos. Kaya nga po siya ay nahawakan nila Apostol Pedro. Pababa kay Judas Iscariote. Dahil kung siya po ay espiritu, hindi po siya maahawakan ng mga alagad at ng mga apostol. Kaya maliwanag yung turo ni Apostol Juan dito sa 1 John chapter 4 verse 1 hanggang 3. At tiniin niya rito sa verse 2 na ang lahat ng mga ngaral ay dapat mag-umpisa sa pangangaral na si Jesucristo ay nagkatawang tao bago siya pumunta sa langit at gawing Diyos ng Diyos Ama. Hello! Amen. Liwanag! Yan po yung tamang pagbigkas at pagsabi po ng mensahe po ito. Kaya wag nang magtalo yung mga tao kung ang Diyos po ba o ang Panginoon sa Kristo ay nagkatao. Yes! True! Nagkatawang tao, kumain nga eh. Amen. Uminom nga eh. Natulog nga. Nagpahinga nga. At higit sa lahat, nangaral nga. At higit sa lahat, nakita ng mga mata na physical na pantingin ng tao. Hindi makikita ang Panginoong sa Kristo kung siya Espiritu. At dahil siya nagkatawang tao, nakita po siya ng generation na yon noong siya nabubuhay. Kaya kung ipangaral ng isang mga ngaral o sasabihin ng isang propeta, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagkatawang tao, false prophet po siya. False preacher po siya. Kaya dyan yung po malalaman kung totoo yung ipinapahayag o sinasabi ng isang mga ngaral. Kaya maliwanag na po. Kaya nga po, sinasabi po ito para malinaw. Kasi iba, namamali. Namamali doon sa pagbasa at pag-intindi sa Word of God. Kaya maliwanag na ang Panginoong Jesucristo po talaga ay nagkatawang tao. Kumain, natulog, nagpahinga, uminom, at higit sa lahat, nanirahan sa piling ng tao. Kaya siya ay nakita, nahawakan, at nakausap. Hello! Kaya siya ay tao. Bago pumunta sa presensya ng Diyos at ginawang Diyos. Amen. Liwanag! Amen. Kaya hindi pwedeng ang Panginoong Jesucristo ay hindi naging tao. Paano siya ipapako sa krus kung siya espiritu? Amen? Mapapako mo ba yung isang espiritu? Yan po yung sinasabi ni Apostol Juan na maliwanag na para yung tao makaintindi ng maigi. Kasi totoo po yun ang Diyos po yung espiritu.
Pero siya po ay nagkatawang tao. Nahawakan, nakausap. At yung magandang halimbawa po rito ay kumain pa, uminom pa ng tubig, na nagpapatunay na siya ay nasa laman at katulad natin. Amen. Kaya yun po yung tamang pagpapaliwanag po sa salita po ng Diyos. Ngayon naintindihan nyo na po na dapat ipangaral ng Panginoon sa Kristo po ay nagkatawang tao. Hindi tao, nagkatawang tao. Yun po yung magandang words po doon, nagkatawang tao. At kung pag-aaralan nyo nga po, kung paano po siya nailagay, doon, sa sinapupunan ni Maria, nag-umpisa po sa Espiritu. At paglabas nga po, naging tao. Liwanag. At pagkatapos niyang mapako sa krus, at mailibing, at nabuhay na 3 araw, siya po ay bumalik. At ipinakita nga kay Tomas. Dahil sabi nga ni Tomas, hindi ako maniniwala sa inyo kung hindi ko mapapasok ang mga daliri kong ito sa butas ng kanyang mga kamay at may lagay yung aking kamay sa kanyang tagiliran. Doon pa lang, nagpakita na ang Diyos po ay talagang tao. At paano po siya naging spirito po ulit? At yung kanya ay nag-glorified body, yung nga po, sabi po sa Acts, yung siya ikotok muli. At haba po siyang tumataas, nag-glorified body po ang katawan po ng Panginoon sa Kristo. At bumalik sa presensya ng Diyos at nakaupo ngayon doon sa kanan ng Diyos Ama. Kaya maliwalag na po na dapat lahat po ng mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo ay nagsasabi at magasabi ng Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao. Hello. And number 5, papaano malalaman ang isang tao kung siya'y bulaang propeta at bulaang mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo? Number 5, paggawa ng mga himala at kababalaghan. Tingnan nyo, kasama pala ang paggawa ng mga himala at kababalaghan. Hindi po pala lahat ng gumagawa ng kababalaghan at paggawa ng himala ay true prophet and true mga ngaral ng mabuting balita ni Kristo. Dito po maraming nalilang. Siyempre, ma-amaze ka eh. Amazing, di ba? Yung sakit, gumagaling pag pinag-pray. At higit sa lahat, pag pinapatungan ng kamay. Yung paralisado o yung nakahiga sa higaan ay bumabangon, lalo na kung may sakit at karamdaman. Hindi po pala lahat ang paggawa ng mga himala at kababalagan ay true prophets and true na preacher ng Word of God ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tingnan nyo, maganda. Kasi marami pong nadaya eh. Kaya ayaw na nga po ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo na meron pang madaya. Kaya nga ipinapahayag niya po ito na hindi lahat ng gumagawa ng himala at kababalagan ay totoong mga lingkod ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ito po siya. Ang mga bulaang propeta ay maaaring gumawa ng mga hiwaga at kababalaghan, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay tunay ng mga alagad o alagad ni Kristo. Sabi sa Mateo 24, verse 24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Naunawaan niyo na po kung bakit ito inilalahat? Napakaliwanag na sinabi po ng ang Panginoong Jesucristo po nagsalita po nito. Binabasa ko lamang po dito sa Mateo chapter 24 verse 24. Dahil ayaw na nga po ng Panginoon Jesucristo na may madaya pang tao sa generation po ito. Listen, halaga po nito. Dahil marami pong naghahanap ng himala. Marami pong naghahanap ng kababalaghan. Lalo na po doon sa may cancer, may tumor,
may sakit sa puso at iba pang mga sakit at karamdaman. Nais nila maghimala. Yung mga ngaral. Pero hindi po pala lahat ng mga ngaral ay totoong mga ngaral ni Kristo. Amen. Ang Panginoong Kristo mismo ang nagsabi dito sa kanyang sinabi sa Mateo 24 verse 24 na sinasabi sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan. Tignan niyo? Sinabi na ng Panginoong Jesus mismo, siya mismo ang nagpatotoo nito. At nagpropesiya po nito na maraming lalabas na mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Ang tanong, marami po bang lumabas sa generation po natin ito ngayon? Amen. Ang dami po. At upang hindi tayo maligaw, kailangan po ng ating matalinong pagsasaliksik.